Sa panahon ngayon na under tayo ng pandemic, paano nga ba makapag-apply para makapagtrabaho sa Japan? Maraming mga tanong natanggap natin sa mga subscribers natin at sa mga nanood ng ating mga videos tungkol sa mga agency na ginagawa natin kung paano makapag-apply para makapagtrabaho dito sa Japan. So sa video na ito, sasagutin natin yung mga tanong na yan, kasama na rin ang proseso kung paano mag-apply ngayong under pa rin tayo ng pandemic. What's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serye by Ludi on it in the land of the rising sun, Japan. So sa video na ito, sasagutin natin yung mga frequently asked questions tungkol sa pag-a-apply para makapagtrabaho sa Japan. Marami tayong nare-receive na mga tanong, no? Tungkol sa pag-a-apply dito sa Japan. So, mga legit na questions naman yun, mga valid questions naman yung mga natanggap natin sa mga nanood ng ating video. Kaya naisip ko na gumawa ng hiwalay na video para sagutin ang mga katanungan na yan. By the way, congratulations nga pala sa mga kababayan natin na natanggap sa employer's interview at kasalukuyang nag-aaral na ng Nihongo. Gambate kudasai sa inyo. Okay, gusto ko lang din munang i-shout out yung mga kababayan natin na natanggap na sa kanilang employer's interview at kasalukuyan na nag-aaral, no? Galing kay Sir Von Alvin Florendo. Thank you, sir, sa tips mo. Nakapasa ako dahil sa mga vlogger na katulad mo. Ayan, yung kanyang agency ay Moms Japan. Next is galing kay Gilbert Madriaga. Kakaselect ko lang kahapon, sir. Construction ako. Lang na-select na employer, kinabahan ako kasi sa flight ko, ako lang mag-isa. Ayan, so nagre-request siya na gumawa tayo ng vlog kung paano ang magiging flight na gagawin. So, sa airport, step by step, first timer kasi siya. Sir, antabayan nyo lang, may darating ako nakakilala dito na first timer lang din na makakarating ng Japan, kaya i-interviewin natin siya. Ayan. So, congratulations sa inyo, Sir Gilbert, at gambate sa pag-aaral ng Nihongo. Next ay galing kay Sir Marvin de la Camacho. New subs here. Lahat po ng sinabi ni Ludi ay tama po. Dahil lahat po ng sinabi niya ay ginawa ko nung interview ko. At unang take ko ng interview ay na-select na agad ako. 16 po kami lahat na na-interview at 2 lang kami nakuha. Meron lang po akong idadagdag na importante. Halos po karamihan sa agency ay may physical strength exam like push-up, sit-up, jumping jack, side to side, etc. Kaya dapat po physically fit din po kayo dahil sa physical strength exam din nila binabase plus yung sinabi lahat ni Ludi. Pag nagawa niyo po yan, lahat baka talunin nyo pa yung mga madaming experience na kasama nyo sa interview. Domo arigatou gozaimasu, Ludi. San sa paggawa ng ganitong video para sa mga kabayan nating gustong makarating sa Japan, good health and more subscribers to come. Ayan, congratulations Sir Marvin de la Camacho. Totoo yung sinabi ni Sir Ludi, ni Sir Marvin, dahil ito, importante dahil tinitingnan din yan ng mga Japanese employers to, yung physical strength, lalo na kung sa trabaho mo ay construction na talagang nangangailangan ng lakas. Pag-a-apply sa Japan, meron tayong tinatawag na trade test. So, yun yung actual na trabaho kung kaya mong gawin yung trabaho dito sa Japan. So, maraming klase ng trade test. So, depende yan sa ina-applyan mong job category. Like, for example, ako, nagkatrabaho ako dito sa isang butcher sa meat processing plant. No? So, iba rin yung pinagawa sa amin. Dahil dyan, naisip kong gumawa ng isa pang serye tungkol sa mga trade tests. Ayan, mag-i-interview tayo ng mga kababayan natin dito, mga welders, construction workers, mekaniko, kung ano yung pinagawa sa kanilang trade test nung interview nila sa employer. Galing kay Bike tayo. Sana makapunta din ako sa Japan. Pangarap ko yan, Idol. Ayan. Ride safe, Idol. Pa-shoutout sa next vlog mo. Salamat, Idol. Next kay Jello Perez. Bagong info na naman. Shoutout sa next video. And kay Louie Bartolome. Pa-shoutout, Ludi. Dito na ako naraken. Sana marami pa kayong matulungang gusto mag-Japan. Keep safe, Idol Ludi. Sir, anong agency po yan? Yung interesado po ako, sir. Wala akong experience, sir. Anong agency yan? Kahit walang experience, tumatanggap sila. So, ayun, meron tayong ginawang video para sa mga construction workers, carpenters na tumatanggap kahit walang experience, no?
at high school graduate lang. Ayan, mapapanood nyo doon sa isang video na ginawa ko na construction workers, hiring na agency, libre lahat, may allowance pa. Ayan, isa yan sa mga agency na tumatanggap ng walang experience. At andyan pa yung Prudential Employment Agency na agency ng ating kaibigan na vlogger dito sa Japan, si Kibuloy Jr. Ayan, yung mga ibang job category dyan, tumatanggap sila ng walang work experience. Pwede nyo rin panoorin yung isang video ko na in-interview ko, yung isang kababayan natin dito na nagtatrabaho bilang baker sa isang factory ng tinapay. Makikita niya sa isa sa mga video natin. At andyan din yung Studio 85. Ayan, tumatanggap din sila doon, no? Studio 85 na located sa Pasay. Isa pa yung Red Arrow. Ayan, tumatanggap sila doon para sa mga gusto magtrabaho bilang fruit picker sa Japan, no? Ayan, meron tayong ginawang video tungkol sa fruit picker. Tumatanggap sila kahit walang work experience. Meron tayong guest na nagsalita dyan, si Gash Abelgash. Okay, galing kay Ma'am Irish Montemayor. May question po ako, pwede po ba makapag-work dyan ng overweight? Okay, ang sagot po dyan, depende po sa employer, pero karamihan naman po ng mga employer dito ay tumatanggap sila ng overweight. So, depende lang po yan dahil nga sa depende po sa magiging trabaho mo dito. So, yung iba hindi talaga tumatanggap ng overweight. Yung iba naman okay lang. Dahil may mga kilala ako dito na medyo malulusog talaga, no? Pero nakapagtrabaho naman dito sa Japan. Galing kay Sir John Paul Falsis, may posibilidad po ba na matanggap sa Japan yung nakasalamin? Sorry for idiot question. No, sir. Actually, it's a valid question. Actually, ang sagot po dyan is yes, tumatanggap po ng nakasalamin kahit malabo yung mata. Meron po tayong mga kakilala dito na nakasalamin at nagtatrabaho sa Japan. Okay, galing kay D. Delgado Vlog. Sir, watching the video, meron po ako upcoming interview this month sa Sanko. Hopefully, makuha po ako. Ayan, good luck sa inyong interview, Sir D. Delgado Vlog. Interview niya sa Sanko, Employment Service Incorporated. Ayan, meron tayong ginawang vlogs dyan. Tumatanggap sila dyan ng walk-in applicants at marami silang mga job category na pwede nyong applyan. At the same time, yung mga ex-Japan trainees pwede rin mag-apply dyan sa agency na yan. Lods, pwede ba kahit 158 cm lang pasok? Kaya galing kay Z Ketsu. Yes, ma'am, wala naman pong height limit ang karamihan sa mga trabaho dito sa Japan. Although, meron pa rin talagang mga employer dito na nagre-required ng height limit, no? So, malalaman nyo po yan pag nag-apply kayo. So, depende po kasi sa magiging position nyo dito, kaya nagkakaroon sila ng height limit. Okay, next kay Sir Jeff Palafox. Ayan, agency ko sir ngayon, bukas employers interview ko na, sana makapasa. Good luck sa inyong interview, si Sir Jeff Palafox. Actually, tapos na yung interview niya because this was 4 days ago. So, sana nakapasa si Sir Jeff. Ayan, kahit po pinabura na, hindi pa po ba pwede ang tattoo? Actually, sir, pwede na po yan. So, pag pinabura, actually, ibig sabihin nun, wala na kayong tattoo. Kaya pwede na po yan. Next is kay Sir Louie. Pwede po ba dyan yung high school graduate? Yes, sir. Karamihan sa mga agency ay high school graduate lang ang kanilang nire-require. And then, ayun, kung hindi po high school graduate, pwede po kayo mag-take ng ALS o yung Alternative Learning System na katumbas nun is para rin po kayong high school graduate. Then may follow-up question siya na kung kailangan pa ba ng TESDA after ng ALS? Hindi na po kailangan ng TESDA, hindi po requirement ang TESDA pag nag-a-apply sa Japan. Although makakatulong po ito at magiging edge, posible maging edge, no, para matanggap kayo sa employer's interview. Next is galing kay Ades Jericho. Kuya Ludionit, based on your experience, sir, gaano katagal ang tawag na inaantay kapag nag-a-apply sa isang agency? Okay, doon sa experience ko, actually, pagka-submit ko ng resume, no, online lang din ako submit nung time ko. Inabot lang siya ng 2 weeks, kinontak na ako nung employer. Although, yung iba minsan, inaabot ng 1 buwan, 2 buwan. Depende po yun sa job order, no, nung category na in-applyan nyo. Lalo na kung for manpower pooling pa lang, yung in-applyan nyo category at hindi siya for urgent hiring, posibleng mas matagalan. Okay, next is kay Muhammad Salim Hussein. Hello sir, pwede po ba Muslim? Yes sir, pwede po ang Muslim. Marami po dito na mga Indonesian na nagtatrabaho sa Japan at lahat po yun mga Muslim. So wala naman pong problema. Next is kay Akida Equin Garcia. Boss, first time po ako at wala pang passport. Ano po bang dapat kong gawin? Mag-apply
Ayan po, I suggest kumuha na po kayo ng passport nyo. So habang kumukuha po kayo, mag-send na rin po kayo ng mga email sa mga pwedeng applyan ng na agency. Online lang naman po ang application. Next is kay Bon Asia Crafts Work. Sir, sa ang agency ba tumatanggap na katulad ko na colorblind? Sir, actually sir, sa pag-a-apply sa Japan, meron po talagang tinatawag yung Ishihara test na kailangan yung ipasa. So kapag hindi kayo nakapasa doon, sobrang maliit yung chance para makapagtrabaho kayo sa Japan. Next, galing kay Romar Carabacan. Sir, ask ko lang kung magkano po sahod dyan sa work mo. Gusto ko din po yung work mo. So actually, hindi lang sa trabaho ko. Halos karamihan ng trabaho dito bilang trainees, ang sweldo is around 40,000 to 50,000 pesos. Depende po yan sa lugar na pagtatrabahuhan at sa company na pagtatrabahuhan. Okay, sayang idol, may tattoo ako, guardians kasi ako. Pwede po ba ako makapag-apply? Ito sir, share ko lang. Meron akong kakilala dito sa Japan na guardians din siya. At meron din siyang tattoo. Pero natanggap siya dito sa Japan. So, depende po yan sa sa employer. Yung iba talaga may tumatanggap na kahit may tattoo, kahit visible tattoo pa is tumatanggap. Yung iba naman, hindi talaga tumatanggap. Okay, next galing kay Abra Medillo. Sir, interview ba muna sa employer bago ka mag-training ng Nihongo? Or Nihongo ka muna, sunod na ang interview? May mga agency po sir na kailangan po muna mag-aral bago isa lang sa employer's interview. Pero karamihan po sa mga agency ay interview muna bago po mag-aral ng Nihongo. So, mas pipiliin po natin na dumaan muna tayo sa interview bago tayo mag-aral ng Nihongo para at least sigurado yung pag-aaral natin ng Nihongo. Galing kay Ma'am Elizalyn Games, 48 na po ako, di na po ba pwede? Ma'am, to tell you frankly, yung 48 years old is sobrang maliit na po yung chance para matanggap sa employer's interview, pero pwede nyo pa rin naman pong subukan na mag-apply. Maraming salamat sa mga kababayan natin na nag-comment at nanood ng mga videos natin tungkol sa mga agency na pwede nyong applyan dito sa Japan. Ang balita dito, November, posibleng magbukas na ang Japan. Ang pinakalit is hanggang January next year. So, mas marami ang magiging job order niyan from Japan. Kaya, I suggest sa inyo na mag-send kayo ng mga resume sa mga agency na ginawa natin ng video. Napakadaling mag-apply sa ngayon. At ang kagandahan pa talaga, maliit lang ang gasto sa pag-apply dahil nga online lang application, online lang interview. At ang pinaka-the best doon ay online lang ang pag-aaral ng Nihongo. Although may mga agency na nire-require nila na classroom pa rin ang pag-aaral ng Nihongo. Muli, kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yan sa lahat ng ating mga kaya. Muli, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give it a thumbs up. Malaking tulong yan para sa video na ito. At kung gusto mo maging updated sa aking mga video ina-upload, please consider subscribing. Click mo lang yung subscribe button and the notification bell para maging updated tayo sa mga videos na ina-upload natin every week. Ayan. Muli, ito ang Trabaho Serye by Lou Dionit in the land of the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panood mga kababayan. Bye-bye!